Nakita ng nanay ko na tapos na akong mag-kindergarten pero wala pang girlfriend. Bigla niya akong pinahiran ng 5 kasunduan para sa kasal. Pinili niya ako na mamili mula sa 5 anak na babae ng mayamang supamilya kapag lumaki na ako. Nang malaman ng 5 dalaga ng pamilya, ayaw nila. Dahil sa litrato, ako'y itim at mataba. Tila ako'y isang tunay na probinsyano. Walang isa sa kanila ang gustong pumaroon sa Tigre. Sa puntong iyon, may 3 mamahaling sasakyan na tumigil sa harap ng isang lumang bayan. Mula sa mga sasakyan, bumaba ang 5 magaganda at maayos na babae. Ang tanawin talagang kaaya-aya. Pagbaba ng sasakyan, nagsalita si Su Xiaoxiao. Anong masamang lugar ito? Totoong marumi at mainit. Si Subsinyan, ang ika-4, ay nagreklamo rin. Nga, talagang wala akong masabi. Paano pinayagan ng tatay na isang probinsyano ang pumili sa amin bilang kanyang mga magiging asawa? Kailangan pa naming personally siyang sunduin sa Jiangsheng. Ang 5 tao ay may mga ekspresyon ng hindi kasiyahan. Kung hindi dahil sa pagbabanta ng aking ama sa buhay niya, paano sila makakapunta sa ganitong lugar? Walang direktang pagsasalin, maaaring hindi kailangan. Kumakatok. Ang nagbukas ay ang panganay na si Su Wanru. Ang kanyang napakagandang mukha ay may kasamang kaunting hindi kasiyahan. Si Su Xiaoxiao ay lumapit at nagtanong. Pagkalipas ng kalahating oras, ang pintuan ay bumukas. Ang lalaking nasa harapan ay may matagal at kakitakit na mga tampok. Ang kanyang mga mata ay malalim at maliwanag. Ang kanyang personalidad ay mas marangal kaysa sa kanilang hitsura. Nabigla sila. Kumusta? Naghahanap kami kay Jiang Yichen. Nandyan ba siya? Ako si Jiang Yichen. Tiningnan ko ang mga tao sa harapan. Agad akong nagsalita ng walang gana. Maghintay kayo sandali. Pupunta ako upang kunin ang bagahe. Habang ako'y umiikot upang umalis, ang ilan sa kanila ay medyo nagulat. Ang ipinakita sa atin ng aming ama ay ganap na naiba. Dapat ipakita ng ama sa 5 ang larawan ni Jiang Yichen noong teenager siya. Naisip na sa nakaraang 10 taon, ang kanyang pagbabago ay talagang napakalaki. Nang sandaling iyon, si ikalawang kapatid, si Suloli, ay nagbiro. Gusto mo, kaya't pinili kanyang maging kasintahang walang hanggan. Si Xiaomi, ayokong gawin iyon. Anong silbi ng gwapong mukha? Isa pa, parang nagmula sa probinsya. Ganun ba? Huwag kang magalala. Hindi ko rin magugustuhan ng isang batang lay na hindi pa nabuo ang katawan. Mula sa likuran, narinig ko ang aking malamig na boses. Pagkatapos ay hindi ko na pinansin ang mukha ni Su Xiaoxiao. Kinuha ang bagahe at diretsong sumakay sa sasakyan. Sumasakay ako sa unang sasakyan. Ang nagmamaneho ay si Ate Su Wanru. 2 lang kami sa loob ng sasakyan. Hindi ako nagsalita at tinignan ang labas ng bintana. Sa aking puso, maraming damdamin ang naglalaro. Umalis ang aking ina noong ako'y bata pa. Nakatira kami ng aking ama sa maliit na bayan na ito ng maraming taon. Nang 2 buwan na ang nakalipas, namatay ang aking ama dahil sa sakit. Ang kanyang hiling ay makapag-asawa ako ng isang mabuting asawa. Alam ko na noon pa man na nagkasundo ang aking ama at kaibigang si Su sa kasal. Matagal ko nang tinutulan ito. Ngunit ito ay hiling ng aking ama. Wala akong magawa kundi sumangayon na pumunta sa bahay ng Su. Tahimik kaming nakarating sa Jiangsheng. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang villa. Sumunod ako sa 5 tao papasok. Nakita ko ang isang mayaman na babae na nakaupo sa sofa. Pagdating ni Su Xiaoxiao sa bahay, agad siyang nagreklamo. Nandito na kami. Nakakapagod talaga. Agad na inutusan ni El Rea Su ang katulong na ihanda ang tsa. Agad niyang tinignan ang aking nasa likuran. Sinalat niya ako mula ulo hanggang paa. Napagtanto niyang hindi ako kasing pangit at matabas sa larawan. Sa halip ako'y kakitakit. Nagsalita si Kinrea Su na may pangungutya. Ikaw si Jiang Yichen, di ba? Nagpa-opera ka para mapangasawa ang anak ng Su pamilya. Talagang nag-effort ka, ah. Ang kasal na ito ay itinakda ng ama ni Su noon. Walang sinuman sa Su pamilya ang nasisiyahan. Pero wala tayong magagawa laban kay Ama Su. Tumingin ako kay Enrea Su at maayos na nagsalita. Tita, hindi ako nagpa-opera. Umuunggol si Enrea Su. At nakita kong pumasok ang tagapangalaga na may daladalang bag ko mula sa sasakyan. Biglang nagsalita siya. Ginoong Li, buksan ang kahon at suriin. Nawala ang liwanag sa aking mga mata. Si Alayang, ito ay akin. Siyempre alam kong iyo to, kaya dapat itong suriin. Galing ka sa isang maliit na lugar. Baka may dala kang marumi o mapanganib. Hindi maganda kung may ganitong bagay sa aming supamilya. Pagkatapos sabihin yon, nagbigay si Inang Su ng isang sulyap kay Ginoong Li. Ang 5 tao ng supamilya ay nakaupo sa sofa ng maaliwalas. Walang sinuman ang nagplano na lumapit upang tulungan ako. Nang si Ginoong Li ay nais ng kumilos, agad kong kinuha ang kahon. Aking bagay. Walang sinuman ang pwedeng humawak. Tumayo si Inang Su. Ang kanyang mukha ay may halong galit. Mukhang may dala ka talagang mga bagay na hindi dapat makita. Kailangan kong makita ito ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, 4 o 5 mga bodyguard ang lumapit dito. Ang natitirang mga tao ay ibinaba ang kanilang mga cellphone at pinanood ang eksena. Inaasahan nilang ako'y maguguluhan at susuko. Pero ako ay may mahinahong mukha. Nang ang mga bodyguard ay handang kumilos upang agawin ang aking kahon. Tama na. May malakas na boses na umabot mula sa pintuan. Bumalik na si Ginoong Su. Agad siyang lumapit. Tinitigan niya ako at nagtanong ng may pag-aalala. Yicheng, ayos ka lang ba? Pasensya na. Kanina, may meeting si Tito Su sa kumpanya. Ngayon lang siya nakabalik. Nang marinig iyon, umiling ako. Tito Su, bahagi. Lumiko si Su at tumingin kay Tita Su. Anong ginagawa mo? Si Yicheng ay bagong-bago pa lang sa bahay at ganito ang trato mo sa kanya. Tumingin ng may pagduduwal si Tita Su sa akin. Ano bang mayroon? Gusto ko lang sanang tingnan siya. Kung may dalang anumang marumi na bagay. Sa galit, nagiwan si Tita Su ng isang pahayag. At siya'y lumingon at umakyat patungo sa taas. Umungal si Ginoong Su. Pasensya na. Maaaring may maling akala ang iyong tita tungkol sa'yo. Ipapaayos ito ng tito sa kanya.
Umiling ako upang ipakita na ayos lang. Marami nang may baya sa akin. Narinig lang na muling sinabi ni Ginoong Su sa lahat sa loob ng bahay. Pagkatapos ay doon na nanirahan si Chen. Hindi kayo pinapayagang hindi igalang siya. Hindi rin pwedeng makita siyang pinapahirapan ng iba. 5 ang tao na tahimik ang mukha. Isip-isip ko, bakit sobrang gusto ng ama ang si Jiang Yichen. Pagkatapos ng ilang palitan ng bati, dinala ako ni Sufu upang tingnan ang silid. Maluwang at maliwanag ang loob ng silid. Kumpleto ang mga gamit para sa araw-araw na buhay. Paglago, satisfied ka ba sa pagkakaayos ng silid? Kung ayaw mo, ipapagawa ko itong muli sa iba. Salamat, Tito. Gusto ko ito. Nakatingin sa harap ko sa lalaki. Magulo ang aking emosyon. Nakita ko na ang ama ng maraming beses noong bata pa ako. Lagi niyang mahusay na inaalagaan ang sarili. Dito, hindi ko maiwasang isipin ang ama kong pumanaw na. Nakita niyang nagmukha akong malungkot. Pinatulog ni Sufu ang kanyang kamay sa aking balikat at sinabi, "Napagod din ako sa biyahe. Magpahinga ka muna ng mabuti. Tatawagin kita pagdating ng oras ng hapunan." Tumango ako. Bumalik sa silid upang ayusin ang mga gamit. Matapos kumain ng hapunan, hinahatak ako ni Ginoong Su na makipag-chat sa sofa. Agad niya akong binigyan ng isang gintong card. "Dichen, hawakan mo itong card na ito. Bukas, hayaan mong dalhin ka ng 5 sa kanila sa Jiangsheng upang mamasyal. Ano man ang gusto mong bilhin mo lang." "Uncle Shu, salamat sa iyong magandang intensyon." Hindi na. Pagkatapos kong magsalita, nasulyapan ko ang displeased expression sa mukha ng nanay ni Su. Nakita kong bumuka siya ng bibig na may masamang tono. Kisay, bakit nagpapakamataas ka? Dumating ka sa bahay ng Su dahil gusto mo lang ng kaunting pera, hindi ba? Yang Wanru. Sumigaw si Ginoong Su ng pangalan ni Enje, Su dahil sa galit. Agad na sumagot si Enye, "Su, hindi ba totoo ang sinabi ko? Bakit ka sumisigaw sa akin?" Humihikbi ang sulok ng aking bibig. Hindi ko alam kung paano ko nainis si Yang Wanru. Sa mga sandaling iyon, tumunog ang telepono sa tabi. "Kuya Chen, kumita ang kumpanya ng 300 milyon ngayong quarter. Naipadala na ito sa iyong account." Napakunot ang aking noo. Bakit may pumasok na naman na perang ganito? Mabilis na lumipas ang isang araw. Nang magising ako sa ikalawang araw, nagsimula ng asikasuhin ng ama ang mga usaping pangkumpanya. Ang 5 dalaga ay kumakain ng agahan sa mesa. Ipinaabot na ng ama ni Su kagabi, na dapat akong dalhin ng mga ito sa Jiangsheng ngayon. Kakaupo ko lang. Ang malamig na tinig ng nakatatandang kapatid na si Su Wanru ay narinig. "May meeting ang kumpanya ko ngayon. Hayaan mong dalhin ka ng 4 na ito." Pagkatapos sabihin yon, ibinaba niya ang mga kubyertos at tumayo upang umalis. Tumayo rin ang ikatlong kapatid na si Su Jingyao at nagsalita. "May bigla ang performance ako ngayon. Kailangan ko ring umalis ng maaga." Ang natitirang 4 ay agad na nagimbento ng dahilan at umalis ng sunod-sunod. Wala rin akong sinabi. Nagpatuloy akong kumain ng agahan. Nang lumipas ang hapon ay tumunog ang aking telepono. Isang masigasig na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Chenji, dumating ka ba sa Jiangsheng?" Sinabi ko ng malamig. "May kailangan ba? Hindi mo ako sinabihan na nasa Jiangsheng ka. Wala akong pakialam. Lumabas ka ngayon at kumain tayo. Kung ayaw mong pupunta ako sa bahay ng Su para hanapin ka." Pagkatapos ng kalahating oras, sinabi ko sa mayordomo, umalis ako ng mag-isa sa villa. Matapos kumain ng hapunan kasama si Gu Qinghan, muli niya akong pinilit na pumunta sa isang mamahaling bar. "Kuya Chen, wala bang nananakot sa iyo sa bahay ng Su?" Pinagulong-gulong ko ang baso ng alak. "Sino ang makakapagsalita sa akin?" Ngumiti si Gu Qinghan. "Tuturin, kung hindi ka nananakit ng iba, okay na. Sino ang makakapagsalita sa iyo?" Sa labas, mukhang maginoo ang lalaking ito. Sa likod, isa siyang malaking demonyo. Nang maisip ito, nagtanong si Gu Qinghan muli. "Talaga bang balak mong makipag-engagement sa tao ng Su?" Uminom ako muli ng alak. Nagbukas ako ng usapan ng walang pakialam. "Hindi ko alam. Kung hindi dahil sa aking ama, hindi ako pupunta sa bahay ng Su. Ngayon ay kailangan kong dumaan ng sunod-sunod." Ang 2 tao ay nasa bar sa unang palapag. Hindi talaga nila ito pinansin. May nagmamasid sa kanila mula sa isang booth sa ikalawang palapag. Ang taong iyon ay si Su Wanru. Tinawag siya ng mga kaibigan dito pagkatapos ng kanyang shift. Nang umupo siya, nakita na niya. Pumasok ako kasama ang isang babae. Sa mga mata ni Su Wanru ay may kaunting lalim. Sa mga sandaling iyon, napansin ng kaibigan sa tabi ang kanyang titig. Tumingin siya sa direksyon nito. Hindi nakatiis si Song King na mga sar. "Ay, ang ating Sudak Xiaoji ay tila namumulaklak na parang bakal na puno. Talagang gwapo nga. O baka gusto mo, hihingin ko ang kanyang contact information para sa'yo." Ang katabi niya ay si Gu Qingju. Bahagyang nakakunot ang noo ni Su Wanru. Ang tono ay may kasamang pagdududa. "Si Gu Qingju." Tumango si Song King. "Tumango. Nga. Ang misteryosong vice-presidente ng Blue Enjoy Company." Kung bakit misteryoso ang Blue Enjoy? Dahil ito ay isang malaking kumpanya na nakalista sa stock market. Hindi lamang ito mayaman. At sobrang kaunti ang nakakaalam kung sino ang chairman sa likod nito. Sa mga nakaraang taon, si Gu Qinghan ang humawak ng mga pampublikong gawain. Pero si Wan Yujai, siguradong mas magaling ka kay Gu Qinghan. Tiyak na mahuhulog mo ang gwapong kuya na ito. Sobrang dami mong sinasabi. Malamig na nagsalita si Su Wanyu. At pagkatapos ay muling tumingin sa akin na nasa hadang iyon. Ang kanyang mga mata ay may kaunting pag-usisa. Ang lalaking ito ay bagong dating lang sa Jiangsheng. Paano siya makikilala si Gu Qingma? Si Su Wanyu ay tahimik. Kinuha ang alak sa mesa at bahagyang sumipsip. Sa mga sandaling iyon, nakita kong tumayo si Gu Qinghan at umalis sa kanyang upuan. Maraming babae sa paligid ang nakatingin sa akin. Agad na may isang mayamang babae na may hawak na baso ng alak na lumapit sa akin. "Gwapo, magkaibigan tayo. Mag-inom tayo ng sabay." Sumulyap ako sa kanya at malamig na nagsalita.
Wala akong kakulangan sa mga kaibigan. Nang marinig iyon, ang mukha ng mayamang babae ay huminto. Pagkatapos, ngumiti siya at nagsalita. Tayo'y magkaibigan. Ako ang taya sa iyong mga gastos ngayon. Ano, hindi na kailangan. Nakatingin sa aking malamig na ekspresyon. Ang mayamang babae ay medyo nagalit sa hiya. Agad siyang nagsalita. Huwag kang maging mapagmataas. Ang ate ay mayaman at makapangyarihan. Mag-ingat ka at baka hindi ka makalabas ng pinto ngayon. At sa oras na ito, si Su Wanru ay nakaupo sa taas. Pinapansin ang bawat galaw dito. Napansin din ni Song Qian ang kanyang ekspresyon. Na may pangaasar, siya ay nagsalita. Wanru. Ang mayamang babae na yon ay hindi simpleng tao na maaaring baliwalain. Mukhang ang iyong biktima ay dadalhin ng iba. Si Su Wanru ay nagkunot ng noo at tumayo, handang lumakad patungo sa hagdang buhay. Nais niyang ipakita ang kanyang pagkatao upang tulungan ako. At siya ay bagong tumayo. Isang dramatikong eksena ang naganap. Itinaas ng mayamang babae ang kanyang kamay at tila gustong sapukin ako. Sinalubong ko iyon at itinaboy ang kanyang kamay. Hindi marinig ang tunog mula sa ikatlong palapag. Ngunit si Su Wanru ay marunong magbasa ng labi. Inulit ko ang bawat salita. Ayaw ko ng iyong dignidad. Pwede bang mamatay ka? Ang boses ay mayabang at mapanghamak. At sa oras na ito, lumabas si Gukinghan mula sa banyo. Alam ng mayamang babae ang kanyang pagkatao. Hindi maiwasang matakot siya. Agad siyang humingi ng tawad at umalis. Natatakot na baka talagang kunin ko ang kanyang buhay. Naapektuhan ang aking emosyon. Wala na ring dahilan para magtagal pa. Umalis sa bar pagkatapos makipagpaalam kay Gukinghan. Tumawag ako ng sasakyan sa cellphone. Kaagad akong umupo sa tabi ng daan at naghihintay ng walang gaanong pakialam. Nagpasindi ako ng isang insenso. Tuminala ako sa kalangitan. Pakiramdam ko hindi na kasing bilog ng dati ang buwan. Sa mga sandaling iyon, isang itim na may batch ang huminto sa aking harapan. Akala ko ay sasakyan ko na ang dumating. Inilapag ko ang insenso sa basurahan. Binuksan ko ang pintuan ng sasakyan at handang pumasok. Napansin kong may isang babae sa likurang upuan. Bakit ikaw? Dito ko lang napansin na ang babae sa sasakyan ay si Su Wanru. Ang kanyang malamig na tinig ay nagsalita. Shanghai. Huminto ako sandali at umupo sa tabi niya. Hindi ko alam kung bakit. Nakakita ng si Su Wanru dito. Hindi may paliwanag na may kaunting pagkasuwang. Okay ba? Ako at ang aking mga kaibigan ay narito upang magsaya. Ikaw rin ba? Si Su Wanru ay bahagyang tumango at hindi nagsalita. Niliko ko ang aking ulo at tumingin sa labas ng bintana. Nandito rin si Su Wanru sa bar na ito. Nakita ba niya ako kanina pa o nagkataon lang na nagtagpo kami? Walang usapan sa buong daan. Wala sa kanila ang nagpahayag ng kanilang mga pagdududa. Pagdating sa bahay, kakapasok ko lang. Narinig ko lang ang kakaibang tinig ni Inang Su mula sa sofa. Ikalawang araw ko pa lang dito sa Jiangsheng, naglibang na ng ganitong kalate. Hindi ko alam kung anong babae ang kasama niya. Paano maaaring pakasalan ng ganitong lalaki ang anak ng pamilyang Su? Si Su ay nagkunot ng noo. Naniniwala siya sa aking pagkatao. Ngunit nag-aalala siya sa aking kaligtasan. Naghahanda na sanang tumawag upang magtanong. Nang mga oras na yon, pumasok kaming dalawa ni Su Wanru. Kaya pala ay magkasama si Wanru at Yichen. Hindi nagsalita si Su Wanru. Siya ay tumanggi. Ngumiti si Ginoong Su. Yichen, tungkol sa mga bagay ng kasal. Plano ni Ginoong Su na ipagsama ka at ako. Ang 5 anak na babae ay magpapalitan sandali. Sa oras na yon, tingnan mo kung sino ang akma. Maaari bang ayusin natin ang mga bagay pagkatapos? Tumango ako. CJ, Ginoong Shu, kahit hindi nasisiyahan si Ginoong Su. Pero alam niyang walang makapagbabago sa desisyon ni Ginoong Su. Tiningnan lang niya ako ng may inis. Nang sumunod na umaga, naabala ako ng malakas na katok sa pinto. Binuksan ko ang pinto na may galit sa mukha. Si Su Wanru na nasa likod ng pinto. Magayos ka. Sumama ka sa akin sa opisina. Nagsalita ang babae. Ano nang gagawin sa kumpanya? Pinayagan ako ni Ginoong Su na makasama ang bawat isa sa isang araw. Ngayong araw ay magsisimula tayo kay Ate Su Wanru. Matapos ang isang pag-aayos, isang kalahating oras na ang lumipas. Walang gana akong sumakay sa sasakyan kasama si Su Wanru patungo sa opisina. Sa oras na ito, ang babae sa tabi ay nagsalita ng may katapatan. Pinangako ko ang makipag-ugnayan sa iyo dahil sa tatay. Pero hindi kita magugustuhan. Hindi mo na kailangang malaman ang tungkol sa akin. Itinataas ko ang aking mga mata patungo sa babae sa driver's seat. Mukhang naging mas masigla siya. Sa isang malikot na tono, sinabi niya. Ngunit sa mga nakaraang 2 araw na pagmamasid, ang pinakagusto ko na tao ay ikaw na. Anong gagawin? Ang mga mata ng babae ay lumipat na may kaunting pagkainis. Malamig na nagsalita. Sinasabi ko sa iyo na huwag sayangin ang iyong pagod. Umiti ako at hindi na nagsalita. Dumating sa kumpanya kasama si kumpanya. Naglakad sina Su Wanru at ako sa Ang mga empleyadong dumaan sa oras. Itinaguyod ang kanilang mga mata sa aming katawan. Wow! Sino ang gwapo na nasa tabi ng presidente? Ang gwapo niya. Sa kanyang anyo, mukhang isa siyang mayamang anak ng isang pamilyang mayaman. Angkop na angkop sila ni Suhi. Sa isang iglap, maraming tao ang nag-usap-usap. Ibinigay ni Su Wanru ang susi sa gwardiya sa security booth. Nagtaka ako nang bigla akong umalis sa aking hakbang. Nagulat na nagsalita. Tito, ang matandang nakasuot ng uniforme ng gwardiya ay tumingin pataas. At mumiti rin siya. Xiao Chen, anong ginagawa mo rito? Si Su Wanru ay may pagdududa habang nakatingin sa amin. Pero agad akong umusob ng kamay. Sige, umakyat ka na. Ako at si Tito Lin ay pupunta sa paradahan. Ang mga bodyguard ng Su family ay nakamasid sa bawat galaw ko. Akala ko, bilang isang probinsyanong dumating, ang kumpanya ay tiyak na laging kasama si Su Wanru. Di ko akalain na nakipag-usap ako sa gwardiya sa security booth ng buong umaga. Ang lahat ay may mukha ng pang-aasar. Talaga namang mula siya sa isang maliit na lugar. Mga tao na hindi mapansin. Kaya pala nakapag-usap kami ng buong umaga.
Nga, takot akong si Tito Lin ay mula sa kanilang bayan. Anong silbi ng gwapo kung ganun? Wala rin namang kaalaman. Wala akong kaalaman sa mga usapan ng lahat. Naghintay ako hanggang magpalit ng shift si Tito Lin. At sabay kaming pumunta sa isang malapit na restaurant. Si Tito Lin ay ngumiti. Hindi siya mahilig sa chismis. Siya ay umalis mula sa akin kaninang umaga. Nang malaman kung bakit ako nandito sa kumpanya. Si Xiao Chen, nakilala ko na lahat ng 5 dalaga ng Su family. Kung tatanungin mo ako, ang pinakamagaling ay si Su Wanru. Sa mga nakaraang taon nang siya ay humawak ng kumpanya, nakakuha siya ng maraming malalaking proyekto. Siya ay mahinahon at mahusay. Maaaring isaalang-alang siya muna. Uminom ako ng tubig. Agad na nagmukha akong tumanggi. Tito Lin, anong dapat isaalang-alang sa isang yelo? Sa aking pananaw, si Su Wanru ay tila malamig. Ang mga sinabi ko kaninang umaga ay para lang pataasin ang kanyang dugo. Tumawa ng malakas si Tiong Lin. Pagkatapos ay pinag-usapan ang ibang mga tao sa Su family. Matapos kumain ng tanghalian, bumalik sa kumpanya. Nagtagal ako sa security booth ng isang hapon. Matapos ang pulong sa hapon, tinanong ni Su Wanru ang kanyang assistant. Nang malaman na nandoon pa ako sa security booth, siya ay bahagyang kumunot ang noo. Ang lalaking ito ay kaninang umaga ay sinabing siya ang pinakapaborito. Ngayon, nandito sa kumpanya, ngunit nagtagal ng isang araw sa security booth. Anong laro ang nilalaro ng lalaking ito? Si Su Wanru ay nakaupo sa harap ng desk ng opisina. Matapos ang 2 segundo ng katahimikan, nagsalita ako. Tingnan mo ang background ni Tio Lin. At kung ano ang relasyon niya kay Jiang Yichen. Isama na rin si Jiang Yichen. Si J. Suhi. Nang umalis ang assistant, hindi nagtagal. Pumasok na ako. Sinuri ko ang opisina ni Su Wanru. Pagkatapos, tinanong ko ng medyo tamad. May ginawa ka sa seguridad. Alam ng tatay at siguradong hindi siya matutuwa. Nang marinig ko ang dahilan, medyo nawala ako sa usapan. 4. Ikaw mismo ang tumawag sa akin. Kung makaabala ako sa iyo, huwag mo akong sisihin. Pagkatapos kong sabihin yon, umupo ako sa sofa. Hindi siya tumingin kay Su Wanru. Kinuha niya ang mga dokumento at nagpatuloy sa trabaho. Nakita kong naglalaro ako ng laro sa cellphone sa sofa. Mukhang nakataas pa ang volume. Bahagyang nakasimangot si Su Wanru. 8 minutong laro. Narinig ko ang boses ko na nagsasabi ng masama sa mga kakampi ko. Paano mo pa rin maihahatid ang pagkain? Maglaro ka na, huwag na sa paa, kuya. Mukhang ikaw ay isang sundalong kayang muling mabuhay. Walang masabi si Su Wanru. Ang pagmumura ay tila elegante pa. Sa oras na ito, ang taong pinagmumura sa kabila ay nagmura na rin sa akin. Bawat salita ay may inani. Sa oras na ito, sa wakas, pinagsisihan ni Su Wanru na dinala ako sa opisina. Ang lalaking ito ay talagang nandito para pulutin ang sarili. Nagsimula siyang magduda na hindi ako ang pinaka. Gustong-gusto siya kundi ang pinakainis ay siya. Ang pinakainis ay dapat ang nakababatang kapatid. Mabuti naman natapos ang laro. Natapos na rin ang trabaho ni Su Wanru. Kinuha niya ang kanyang jacket at tinawag ako para umalis. Nang dumating sila sa pinto, bumalik ang katulong. Tumingin si Su Wanru sa akin at sinabi sa akin, maghintay ka sa garahe. At pinanood ako na umalis. Sa loob ng opisina, ang katulong ay nagsimula ng iulat ang mga resulta ng investigasyon. Pangulo ng box. Ang pagkatao ni Uncle Lin ay talagang hindi pangkaraniwan. Mayroon siyang maraming mga bahay at opisina sa sentro ng Jiangsheng. Sa madaling salita, isa itong tao na may halaga na bilyon-bilyon at nangungupahan. Ang matanda ay walang magawa kaya siya ay dumating upang maging gwardiya. Tungkol naman kay Ginoong Jiang at sa kanya, ano ang koneksyon? Wala pa akong natagpuan sa ngayon. Nang marinig ito, nagmuni-muni si Su Wanru ng 2 segundo. Paanong nakilala ni Jiang Yichen tong taong to sa Jiangsheng? Dagdag pa ang inuming guking mula kagabi. May pakiramdam si Su Wanru na ako ay hindi pangkaraniwan. Pero hindi na siya nag-isip pa. Wala itong kinalaman sa kanya. Kailangan lang niyang tiyakin na si Tio Lin ay walang masamang intensyon, ayos na yon. Pagbalik sa bahay, ang sala ay puno ng kasiyahan. Nandoon ang natitirang 4 na tao sa pamilya Su. May isa pang lalaki sa sofa na kaedad ko. Nakaitim na suit siya. Mukhang siya ay isang mayamang binata. Uwi na si Wanru. Halika na rito. Si An Yicheng ay bagong nakabalik sa bansa ngayon. Kaagad siyang dumating pagkababa ng eroplano. Tumayo siya na nakangiti at bumati kay Su Wanru. Malamig na sinagot ni Su Wanru ang isang salita. Medyo nalungkot si An Yicheng. Agad siyang tumingin sa akin at mumiti habang nagsasalita. Ikaw si Jiang Yichen, di ba? Kumusta? Ako si An Yicheng. Kasama si Wanru at ang iba pang 3 mula sa pagkabata. Mula ngayon, magkakaroon tayo ng ugnayan bilang magkapatid. Kung bored ka sa Jiangsheng, pwede mo akong tawagan para magkasama. Kanina habang nag-uusap si An Yicheng, narinig niyang medyo gwapo ako. Pero hindi niya akalain na sobrang gwapo ko. Matagal ko nang napansin ang mga lihim na iniisip ng mga lalaki. Sumagot lang ako ng simpleng okay. Sa mga sandaling iyon, bumalik din si Ginoong Su. Ang pamilya An at pamilya Su ay matagal nang magkaibigan. Si Ginoong Su ay napakarespetado kay An Yicheng. Ang lahat ay masaya at nagkakasama. Naupo lang ako sa tabi, walang pakialam, naghihintay na mag-share ng pagkain. Sa mga sandaling iyon, nagsalita si Ginang Su. Oh, Ancheng. Alaman kong babalik ka ilang araw na ang nakalipas. Nagsadya akong mamili at bumili ng maraming bagay. Kaya't umakyat ang tiya para dalhin ito sa'yo. Pagkatapos niyang sabihin yon, umakyat siya sa itaas. Nang bumaba siya, nagtanong siya kay Ginoong Su nang may pagkainis. Nasaan na yung kahon sa aparador ko? Ano ang alam ko? Tanong ng ama. Kumuha ba kayo? Tumingin ang ina ni Su sa 5 anak na babae. Nang makita na lahat ay umiling. Maingat na nagsalita si An Yicheng. Tita, baka naman ito ay nanakaw. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Ngayon, ibigay ang mga bagay at umalis sa bahay ng Su, may oras pa. Kung hindi, maghanda na sa kulungan. Nang walang umamin, agad na nagsalita ang ina ni Su.
Tagapangalaga, bigyan mo ako ng bawat silid at maayos na suriin. Nagsaselpon ako. Nang marinig ito, agad akong naengganyo. Isang oras pagkatapos, dinala ng tagapangalaga ang mga tao upang suriin ang ilang silid ng mga katulong. Pero walang nahanap na nawawalang bagay. Ginoo, maliban sa mga katulong, mayroon pang silid ni Ginoong Jayang na hindi nasuri. Si tagapangalaga Lee ay nag-aatubiling nagsalita. Isang tao ang tumayo sa oras na ito. Ginoo, pinag-usapan namin kahapon na nasira ang surveillance. Nang si Ginoong Jayang ay dumaan, nakita ko pa siya noong hapon. Lumabas siya mula sa inyong silid. Ang salitang ito ay malinaw na nagsasabing alam kong nasira ang surveillance. At saka, pumunta siya sa silid ni Sumu. Nang marinig iyon, napuno ng galit si Sumu. Jiang Yichen, sabi ko, bakit hindi mo kinuha ang card ni Uncle Su kahapon? Sa labas, mayabang pero sa likod ay gumagawa ng ganitong mga mababang bagay, di ba? Tagapangalaga, agad na pumunta at hanapin ang kanyang silid. Agad na tumayo si Su Fiu. Mga walang kwentang sinasabi. Paano magiging ganitong tao si Yichen? Paano ito imposible? Su Shiwan, akala mo ba gaano mo siya kakilala? Ang mga tao mula sa ganitong maliit na lugar ay anong mga bagay na hindi kayang gawin. Bukod dito, kahapon ng hapon, siya lang ang nag-iisa sa bahay. Hindi siya makakataka sa suspetsa. Nakakunot ang aking noo. Wala pong problema, Uncle Su. Hayaan mo silang magsaliksik. Mula nang mangyari ang insidente, napansin ko agad na ito ay isang balak laban sa akin. Tungkol sa kung sino ang mastermind. Sa tingin ko, malalaman ko agad. Pumunta ang mga katulong sa aking silid. Ang ilang tao sa Su family ay patuloy na nanonood ng palabas sa sofa. Tumingin ako sa taong nagbigay ng patotoo laban sa akin. Malamig na tinanong, ano ang pangalan mo? Hindi ako pumasok sa silid ni Yanye, Su. Bakit ako sinisiraan ng taong ito nang walang dahilan? Hindi naiintindihan ng katulong kung bakit ako nagtatanong nito. Ngunit sumagot pa rin siya. Ako si Zhang Ting. Sa lalong madaling panahon, bumaba ang tagapangalaga at nagsalita. Ginoo at ginang, natagpuan namin ang mga bagay na ito sa silid ni Ginoong Jayang. Nakita ang isang itim na plastic bag na may laman na isang jade bracelet. Ito ang mga bagay na nawala kay Yanye, Su. Lahat ay nagulat. Talagang natagpuan ang mga bagay sa silid ni Jiang Yichen. Si Su Shiwan, ano pa ang masasabi mo? Tingnan mo kung anong klaseng lalaki ang pinili mo para sa anak mong babae. Okay lang nagaling siya sa maliit na lugar. Hindi pa malinis ang mga kamay at paa. Si NJ, Su ay nagalit. Hindi ito kay Yichen. Tiyak na sinabi ng ama. Baka mayroong hindi pagkakaintindihan. Si An Yicheng ay nandyan din at nagkukunwaring nag-aalala. Sa panahong ito, si Su Wanru ay tumayo. Mama at papa, pabayaan si Tito An na suriin ang fingerprint. Kung si Jiang Yichen ang gumawa nito, siguradong mayroon siyang fingerprint sa alahas. Tumango ang ama. Tumawag at tinawag ang opisyal na si An mula sa ahensyang nagsisiyasat. Tumingin si Inasu kay Amasu at sabik na nagsalita. Kung ang mga bagay ay ninakaw ni Jiang Yichen, kailangan niyang putulin ang kasunduan at umalis sa pamilya Su. Hindi ko ninakaw ang mga bagay. Inisip kong mabuti. Mukhang may nilagay na pelikula sa doorknob ng kwarto kahapon. Ngayon, wala na ito. Ang fingerprint sa bracelet ay mula doon. Isang pagkain. Isang tahanan. Ang ebidensya ay nakahain sa harapan. Ano pa ang gusto mong ipaliwanag? Tumingin ako kay Inasu at sinabi. May paraan ako para patunayan ang sarili ko. Kaya, pahiram ng kamay na ito. Hindi na intindihan ng lahat ang ibig kong sabihin. Makikita na ako'y tahimik na tahimik. Kinuha ko ang bracelet sa mesa at sinuot ito sa aking kamay. Iunat ang kamay. Sa liwanag ng ilaw. Ang pulso na may suot na jade bracelet. Sa isang iglap na mula at namaga ito. Ang pangangati at hindi magandang pakiramdam ay sumakop sa aking isipan. Pero parang hindi ko ito pinapansin. Bahagyang tumawa ako at sumagot. Kaya, talagang maganda ang biniling batong ito. Sa ganitong kalagayan ko, mas mabuti ang batong mahawakan, mas grabe ang allergy ko. Agad na nagsalita si Ginoong Su. Bungangang bata. Alam mong allergic ka sa jade, bakit mo pa ito hinawakan? Agad mo itong tanggalin. Tumingin ako kay Ginoong Su at mumiti ng malamig. Ang mga sintomas na ito ay hindi gagaling sa loob ng 3 araw. Ang bagay na yon ay hindi ko ninakaw. Si Dan ay patuloy pa rin na nagtatangkang makuha ito. Baka naman isinusuot mo ang guwantes nang kinuha mo ito. Umiti ako at sinabi. Habang nakasuot ng guwantes, paano magkakaroon ng aking fingerprint sa pulseras? Si Sudan ay napahinto sa kanyang sinasabi. Nagkakaroon ako ng allergy sa jade kapag hinawakan ko ito. At walang anumang sintomas sa aking mga kamay noon. Kahit sino ay makikita na ito. Ito ay isang pagsasabuatan laban sa akin. Pagkatapos, nagbikas ako ng sinabi na may katamaran. Okay na. Naipaliwanag ko na. Kaya, ngayon gusto ko po sanang magtanong sa inyo. Bakit kayo nagpadala ng 200,000 yuan kay Zhang Ting kahapon? Biglang nagbago ang mukha ni Zhang Ting at ni Mama Su. Anong sinasabi mo? Kumuha ako ng isang larawan mula sa telepono. Nandoon ang isang resibo ng pagpapadala ng pera mula sa account ni Mama Su kay Zhang Ting. Alam kong walang dahilan ang isang katulong para sadyang saktan ang sarili. Tiyak na siya ay binayaran ng iba. Tulad ng inaasahan, tinanong ko ang pangalan ni Zhang Ting. Sinaliksik ko ang kanyang resibo. Lahat ito ay isang magandang palabas na isinulat ni Mama Su. Habang tinitingnan ang resibo, lahat ay nagulat. Parang naintindihan na nila ang nangyari. Tanging si Su Wanru lamang ang may bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa resibong ito? Si Mama Su ay naguguluhan sa kanyang paliwanag. Dahil ang nanay ni Zhang Ting ay may sakit, humingi ng paunang sahod sa akin. Umubo ang ama. Nandoon ako nang unang mag-apply si Zhang Ting. Siya ay isang ulila. Chen, tiyak na magbibigay ng paliwanag ang tiyuhin tungkol sa bagay na ito. Pagkasabi niya, tumingin siya kay Su Wanru. Dalhin mo muna si Chen sa ospital upang gamutin ang kanyang kamay. Tumango ako.
Sumunod ako kay Su Wanru at umalis. Tanong. Dumating ang boses ng babae na nagtanong. Tumigil ako ng saglit. Dito ko lang naisip na siya ay humihingi ng tawad. Si Inang Su, si Yang Wanru, ay humihingi ng tawad sa akin. Umiti muli ako. Dapat ay labis kayong nabigo. Kung magtatagumpay ang planong ito, makakaalis na ako sa Su pamilya. Bago yon, sa tingin mo, ako ang may gawa nito. Umiling si Su Wanru. Mukha kang hindi ganoon kar. Tinukod ko ang aking daliri. Anong halaga nitong maliit na bagay kung magiging manugang ako ng Su pamilya? Hindi ko kailangang magsuot ng ganoong bagay. Matapos ang tahimik na paglalakbay, nakarating kami sa ospital. Kinuha ko ang reseta mula sa doktor. Pumunta kami sa botika upang kumuha ng gamot. Umupo ako sa tabi at naghintay. Hindi nagtagal ay bumalik na si Su Wanru. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Inabot ko ang aking kamay. Nakita kong inilabas ni Su Wanru ang kahon ng gamot. Agad niya akong pinahiran sa sugat. Masakit ba? Malamig at may kaunting kirot na kumalat sa aking isip. Siyempre, may kaunting sakit. Nandoon pa rin ang ngiti sa aking mukha. Si Su Wanru, hindi ko akalain na mukhang malamig ka. Sa katunayan, medyo maalalahanin ka. Mukhang lalo akong nagugustuhan ka na. Naririnig ang aking pangaasar. Namula si Su Wanru. Agad siyang umubo ng ilang beses. Na may seryosong tono. Sinasabi ko na, hindi kita magugustuhan. Umiti ako. May ibig sabihin. Siyempre, nagbibiro lang ako. Ang 5 tao ng pamilya Su. Kailangan ko talagang magmasid ng dahan-dahan. Ngunit habang tinitingnan ang aking likod na tumayo, si Su Wanru ay nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Umalis kami sa ospital. At sa oras na ito, nag-aaway na sina Ginoong Su at Ginang Su sa loob ng silid. Si Yang Wanru. Si Yicheng ay bagong-bago lang dumating sa bahay ng Su. Bakit mo siya ginagawa ng ganyan? Anak lamang siya. Si Yang Wanru ay malamig na ngumiti. Hindi ba't dahil sa'yo ito? Tiyak na patakaran. Bakit mo dinala si Jiang Yicheng sa bahay ng Su? Matagal ko nang sinabihan ka. Nakipagkasundo na ako sa ama ni Yicheng ng isang kasunduan sa kasal. Galit na sinabi ni Yang Wanru. Kakitakit na kasunduan. Lahat ay nangyari sa mga pangungutang. Hindi ba't dahil sa ikaw ay nagustuhan si Jiang Hanxiao? Agad na napatigil si Su Shiwan. Siya at ama ni Jiang ay magkaibigan sa isang paaralan. Sila'y parehong mga paborito ng Diyos. Sa kalaunan, nakilala nila ang magandang si Jiang Hanxiao. Siya rin ang aking ina. Pareho silang nahulog sa kanya. Si Hanxiao at pinili nilang makipagtagisan ng patas sa kanyang puso. Umasa siya sa mataas na estado ng pamilya Su at nakipagkasundo sa pamilya Jiang. Pero sa huli, pinili ni Jiang Hanxiao si Jiang Fiu. At tumakas pa sila sa kasal. Patuloy na nagsalita si Yang Wanru. Hindi mo ba itinagong mabuti ang mga taon na ito? Patuloy kong naaalala si Jiang Hanxiao. Palagi kong naiisip ang ganda ni Hanxiao. Kaya't dinala ko siya sa aming bahay. Kaya't naging mabuti ako sa kanya. Tama ba ang hinala ko? Si Su Shiuan ay bumuntong hinina at hinawakan ang kamay ni Yang Wanru at nagsalita. Hindi. Matagal nang nangyari ang tungkol kay Jiang Hanxiao. Ngayon, ikaw lamang ang nasa isip ko. Tumingin si Yang Wanru kay Su Shiuan at nagtanong. Bakit mo siya ginagawang mabuti, si Jiang Yichen? Mukhang malumbay si Su Shiuan. Alam mo ba? Noon, dumalo ako sa isang charity event kasama ang ama ni Yichen. Bigla kaming inatake. Siya ang nagligtas sa akin mula sa isang bala. Dahil dito, nasira ang aking kaliwang binti. Sa loob ng maraming taon. Kaya't dinala ko si Yichen sa aking tabi. Bago umalis si Yichen, sinabi ng kanyang ama na dapat ko siyang alagaan ng mabuti. Biglang naging matigas ang mukha ni Yang Wanru. Si Su Shiuan naman ay nahulog sa mahabang alaala. Nang panahong iyon, kakarating lang namin ni Su Wanru sa bahay. Pagkapasok sa sala, nakita ko sina Su Shiuan at Yang Wanru. Hindi ko rin alam kung paano. Biglang humingi ng tawad sa akin si Yang Wanru ng buong sinseridad. Hindi ko na ito pinansin at umakyat na ako sa itaas upang magpahinga. Kakakapaligo ko lang ay may kumatok sa pintuan. Ang taong kumatok ay si Yang Wanru. Tumingin ako sa kanya na may pagdududa. Mayroon bang kailangan, tiya? Gusto kong makipag-usap sa iyo. Pumasok siya sa silid at umupo. Diretsong nagsimula si Yang Wanru. Si Jiang Yichen, tinanggap na kita na pumunta sa pamilya namin, Su. Pumapayag din akong pakasalan mo ang aking anak na babae. Ngunit sa kanilang 5 tao, hindi mo maaaring piliin si Su Wanru. Nang marinig ito, nahinto ako ng kaunti. At kasunod ay nagtanong ako. Si Wanru ang pinakamahusay kong anak na babae. Mayroon na akong napiling manugang na kasiyasya. Nice. Lumayo ka sa kanya. Malinaw na sinasabi ng mga salitang ito na hindi ako karapat-dapat. Ang taong nasiyahan ay marahil si An Yicheng. Alam ko na. Tita, wala nang sinabi si Yang Wanru. Umalis sa silid. Nang magising ako kinabukasan, nasa akin na ang pagkakataon na makasama ang pangalawang kapatid na babae ng Su na si Su Luoli. Si Su Luoli ay ang vice-presidente ng Su Group. Hindi magkasundo si Su Luoli at ang nakatatandang kapatid na si Su Wanru. Ayon sa mga sabi-sabi, gustong makipagtalo ni Dai kay Su Wanru. Pagkakataon ko lang umakyat sa sasakyan. Si Su Luoli ay agad na nagtanong sa akin. Kamusta ang naging pakikitungo mo kay Wanru kahapon? Medyo wala akong pakialam. Okay naman. Pagkatapos kong sabihin yon, nagpatuloy siya. Sabihin ko sa'yo, ang nakatatandang kapatid na ito ay hindi magandang tao. Malupit at walang awa. Huwag mong pipiliin siya. Nagbigay ng bahagyang ngiti ang aking mga mata. Kaya ako ay naintriga. Biglang napatigil si Su Luoli. Napahiya siya at mumiti. Huwag na. Dumating sa kumpanya. Si Su Luoli ay abala sa mga gawain. Ako naman ay nagtagal sa security booth ng isang araw. Hanggang sa 2 araw. Ang kasama ko ay si Ate San Su Jinyao. Si Su Jinyao ay isang artista sa entertainment industry na may ilang milyong tagahanga. Ngayon ay ang kanyang kaarawan. At ito rin ang kanyang 10 anibersaryo sa industriya. Nadyan sayo siya buong araw para sa concert ngayong gabi. Wala siyang oras na makipag-usap sa akin.
Matapos akong makatulog ng kaunti, bumaba ako. Nang makita kong si An Yicheng ay ngumingiti habang papalapit sa akin. Plano naming magkasama na maglakad-lakad sa mall. Bumili ng ilang damit, at bumili ng regalo para kay Jinyao. Tara, sama-sama tayo. Nag-isip ako sandali at hindi ko ito tinanggihan. Sumunod ako sa ilang tao at umalis. Pagdating sa mall, si An Yicheng ay hinila ako papasok sa isang branded na suit shop. Yicheng, ang gwapo mo. Siguradong magandang tignan ka sa suit. 4 na babae ang naghihintay sa pintuan. Si An Yicheng ay tumingin sa labas. At agad na kinuha ang isang madilim na berdeng suit mula sa estante. Ang ganda nito. Bakit hindi natin subukan? Tumingin ako sa suit na yon. Ang estilo ay medyo luma. Nang makita niya akong walang sinasabi, kumuha si An Yicheng ng isa pang mas pangit. Paano naman itong isa? Bahagya akong pumikit. An Yicheng, kung ayaw mo sa akin, hindi mo kailangan magpanggap. At hindi mo rin kailangan gawin ito. Ako, si Jen Yicheng, ay galing sa probinsya. Pero hindi naman mas mababa ang pananaw ko kaysa sayo. Yicheng, nagkakamali ka ba sa akin? Medyo may hindi magandang hitsura si An Yicheng. Talaga, iniisip niya na ako ay isang probinsyanong hindi marunong. Tiyak na hindi ko alam ang uso. Karaniwan ay nakasuot lang ako ng mga simpleng shirt. Sino ang mag-iisip? Wala akong oras para pansinin si An Yicheng. Pinasadahan ko ng walang pag-iisip ang mga suit sa tindahan. Diretsong ipinapak na ng tindera ang nakuha. Nang kinuha ko ang aking telepono para magbayad, nagbigay si Suwanru ng isang black card sa cashier. Iswipe ang card. Sinabi ko ng walang ganang, salamat. Nang marinig iyon, nagsalita si Suwanru ng malamig. Huwag kang magkamali ng isip. Ikaw ang nagkamali ng isip sa tao. Ito ay utos ng tatay ko. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumingon siya at umalis. Ako sa likod ay medyo walang masabi. Si An Yicheng, nang makita ang eksenang ito, ay hindi nakapagpigil na pinigilan ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng kaunting kalupitan. Pagkatapos lumabas ng shopping mall, ang dalawang bodyguard sa likod ay halos hindi na maangat ang kanilang mga bag. Si Su Xiaoxiao sa tabi ay may matalim na tono. May mga tao talaga. Talagang walang modo. Gumastos ng ganitong kalaki para bumili ng ganitong karaming bagay. Si Su Xiaoxiao ay talagang nagbabalik ng sama ng loob sa akin. Lagi siyang nagtatam sa akin dahil sinabi kong hindi pa siya ganap na bumabaka. Narinig ko ang mga salitang ito. Hindi pa ako nakakapagsalita. Si An Yicheng sa tabi ay nagsabi, si Su Xiaoxiao, paano mo naman nasabing ganito? Si Yicheng ay bumili lang ng ilang bagay ng walang pakialam. Ito ba ay tinatawag na walang pakialam na pagbili? Nagungol ako ng malamig. Ikaw ang nag-swipe ng card kanina. Si Xiaoxiao ay napakurak. Iyan ang pera ng nakatatandang kapatid ko. Tinitigan ko siya at nagsalita. Nga, iyan ay sayong nakatatandang kapatid. Hindi man lang siya nagsalita. Ano bang sinasabi mo dito? Pagkatapos kong sabihin, umakyat na ako sa sasakyan. Muli na namang namutla si Su Xiaoxiao. Nakaupo sa sasakyan, patuloy pa rin siya sa pagrereklamo. Umirap ako ng walang imik. Sobrang dami ng pera ko na hindi ko na alam kung paano ito gugugulin. Pero kailangan mo ring bigyan ako ng pagkakataong gumastos, ha? Mabilis na dumating ang gabi. Pagkatapos kumain ng hapunan, nagayos lang ako ng kaunti. Kasama ng lahat, pumunta ako sa konsyerto. Katatapos ko lang maupo, agad na kinuha ni An Yicheng ang upuan sa tabi ni Su Wanru. Hindi ako nagmamalasakit. Umupo ako sa tabi ni Su Luoli. Mabilis na nagsimula ang konsyerto. Umakyat sa entablado si Su Jinyao. Nakasuot siya ng puting gown. Bilang isang top star, talagang matikas ang kanyang hitsura. Isang sigaw mula sa madla. Pakiramdam ko parang masisira na ang mga tainga ko. Sa loob ng isang oras, maraming mga kanta ang inawit ni Su Jinyao. Isang puntong. Dahan-dahang umakyat sa entablado ang host at nagsalita. Ngayon ay ang ika-10 anibersaryo ni Jinyao. Naghanda kami ng isang sorpresa para sa lahat. Susunod, pipili tayo ng isang maswerteng tagahanga. Akyat sa entablado si Song at Jing para sa kanilang duet. Duet sa pagitan ni Jing at Lu. Ang mga tao sa ibaba ay nagbigay ng sigaw na parang kulog. Ang mga tagahanga ay halos mawala ng boses sa sobrang pananabik. Makikita sa entablado na umiikot ang mga numero. Sa huli, huminto ito sa 26. Si Su Luoli sa tabi ay nagsalita. Tiyak, Jiang Yichen. 26, ikaw yan. Sandali akong natigil. Ang host sa entablado ay nagsimula ng magsalita. Tignan natin ang pagtanggap kay fan number 26 sa entablado. Pinikit ko ng bahagya ang aking mga mata. Paano naman ito napakaswerteng pagkakataon? Tinignan ko ang ilang tao sa tabi. Nakita ko ang saya ni An Yicheng na hindi maikubli sa kanyang mga mata. Bigla akong umintindi. May mga tao palang gustong makita akong mahirapan. Bahagya akong ngumiti. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa entablado. Nakita ni Su Jinyao ang dumarating. Agad siyang nagulat. Hindi makapaniwala na si Jiang Yichen. Ang host ay nakangiting nagsimula. Ang kuya ay napakagwapo sa kanyang paraan. Ano ang pangalan mo? Pinaalalahanan kong nagbukas. Si Yuan Achen. Nang sabihin ito, ang lahat sa ibaba ay nagulat. Siya yung Jiang Yichen na may kasunduan sa pamilya Su. Ang ganda niya, nakakabighani. Dapat malaman na kalahati ng mga narito ay mga tagahanga ng kasintahan ni Su Jinyao. Sa mga oras na ito, marami ang nag-uusap. Huwag mo nang banggitin ang pagkainggit sa aking tingin. Ang susunod na awitin na aming kakantahin ay Good Night ni Beizai. Si Beizai ay isang sikat na mga awit. Pero siya ay napakamisteryoso. Walang nakakaalam kung ano ang hitsura niya. Ngunit ang kanyang boses ay umabot na sa buong mundo. Sa mga oras na ito, naipasa na ng host ang mikropono. Nagpahid ako ng aking labi at sumagot. Wala akong tono. Hindi ako marunong kumanta. Pasensya na. Marami ang nag-uusap sa ibaba. Bumaba ka na. Huwag kang tumayo sa tabi ng Diyos ako. Nakakahiya na tingnan. Jiang Yichen, umalis ka na. Pinikit ko ng bahagya ang aking mata. Alam ko, ang mga tao na gustong makita ang aking kahihiyan.
Ngayon, hindi mo alam kung gaano kasaya sila sa loob. Pinakagusto kong ipamukha ang katotohanan. Kinuha ko ang mikropono mula sa kamay ng host. Hindi ko kayang kantahin ang kantang ito, pero kaya kong magbigay ng musika. Ang musika ng kantang ito ay itinugtog sa piano. Tumingin si Su Jinyaw sa akin na may pagdududa. Hindi ko kayang kumanta pero nagpipiano pa. Ano siya? Mabilis na nagsalita ang host, kaya't magpakalma tayo. Inaasahan ang magandang gabi mula kay Ginoong Jiang at Jinyaw. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa piano. Tahimik na rin ang paligid. Isang ritmo. Medyo nagulat si Su Jinyaw. Hindi ko inasahan na talagang marunong siyang tumugtog. Siya rin ay nakatutok na umaawit ng kanta. Ang aming pagtatanghal ay talagang magkasundo. Hindi na iwasan ni Su Jinyaw na tumingin sa akin. Ang ilang mga tagahanga ay talagang naiyak sa eksenang ito. Sa panahong ito, si An Yichen sa ibaba ay mumiti at nagsalita rin. Hindi ko akalain na ang piano ni Jiang Yichen ay talagang magaling. Mukhang higit sa level 8 siya. Isang tumutugtog at isang umaawit. Mukhang magka-match ang dalawa. Kahit na ganito ang sinasabi. Ngunit sa puso ni An Yichen, labis ang galit. Ang pampalakasan na ito ay pag-aari ng pamilyaan. Madali lang para sa kanya na manloko sa pagbibigay ng pagkakataon. Nais sana niyang ipahiya ako sa entablado. Hindi ko akalain. Nakikinig si Su Wanru sa mga salitang ito. Muli niyang pinansin ang akin sa entablado. Sa ilalim ng mga ilaw, mukhang misteryoso at kahanga-hanga ang aking kabuuan. Nagbibigay ito ng pagnanais na alamin pa. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ng sabay kaming nasa entablado ni Su Jinyaw ay napakamasakit sa mata. Magka-match ba? Natapos ang isang awit. Umalinggaw ang palakpakan mula sa audience. Pagkatapos kong bumaba sa entablado, nagtungo ako sa banyo. Noong lumabas ako, nakita kong may isang babae sa pintuan na nakadamit ng itim. Naka-face mask siya. Hindi ko makita ng maayos ang mukha. Pero ang kanyang aura ay eleganteng mahalika. Ikaw si Jiang Yichen, di ba? Gusto ko ang iyong paggawid kanina. Para sa'yo, isinuko ng babae ang maayos na nakabalot na maselang tulip sa akin. Nagulat ako ng kaunti. Inabot ko ang bulaklak na medyo nalilito. Kilala mo ako? Umiling ang babae at sinabi. Hindi ko siya kilala. Basta't gusto ko lang ang iyong paggawid. Uwi na ako. Paalam. Pagkasabi nito, humarap ang babae at umalis. Ang kanyang mga mata ay puno ng di maitatagong kalungkutan. Napatigil ako sa aking pwesto. Nakatingin sa bulaklak sa aking kamay. Sa kaibuturan ng aking puso, may lumitaw na kakaibang pakiramdam. 2 oras ang lumipas. Natapos na ang konsyerto. Umalis ako kasama ang 5 tao mula sa pamilya Su. Inihanda ng mga magulang ni Su ang hapunan sa bahay para ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang anak. Matapos ipahip ang mga kandila. Lahat ay kumuha ng kanilang mga nakahandang regalo. Kumuha rin ako ng aking nakahandang regalo nang hindi nagmamadali. Si Su Jinyaw, salamat. Agad itong binuksan. May mga dokumento ng ari-arian para sa mansyon. Kwintas na alahas. Iba't ibang bagay tulad ng mga cruise ship. Lahat ay napakamahal. Dumating sa akin. Isang kahon na hindi masyadong malaki o maliit. Alam ng lahat na wala akong binili ngayon. Sa tingin nila ay marahil ako eh. Basta naghanap ng isang bagay para lokohin si Su Jinyaw. Basta nalang binuksan ni Su Jinyaw. Sa isang iglap ay naguluhan si Yama. Iyon ay isang mikropono ng brand na Lere. Ito lamang ang isa sa buong mundo. Ang mikropono na ito ay naging auction item noon. At pagkatapos ay binili ng misteryosong tao sa halagang 10 milyon. Nakamiss si Su Jinyaw sa auction noon. Ngunit matagal na niyang nais ito. Naghanap siya ng iba't ibang paraan upang bumili nito sa mas mataas na presyo. Ngunit wala siyang natagpo ang mamimili. May kaunting pagdududa na nagtanong. Hindi ito peke, di ba? Ngunit agad na napansin ni Su Jinyaw. Ito ay hindi peke. Siya ay masiglang nagsalita. Grabe, Jiang Chen. Ito ay talagang regalo para sa akin. Tumango ako ng kalmado. Isang mikropono lang. Ang saya-saya. Wala silang kaalaman. Si Su Jinyaw ay medyo naguguluhan. Saan nanggaling ang mikropono na ito? Umusap ako ng kamay. Mahusay akong tumugtog ng piano. Yung taong kumuha nito dati ay kilala ako at ibinigay ito sa akin. Nais nila akong umunlad sa mundo ng musika. Pero hindi ako marunong kumanta. Kaya ibinigay na lang sa'yo. Nagbigay ako ng isang kadahilanan ng basta-basta. Muli silang namangha sa akin. Mukhang ang mga regalo na inihanda nila ay hindi kumpleto ang kaligayahan ni Su Jinyaw. Nagsimula na rin ang tao na hindi magbago sa aking pagkatao. Akala nila ako ay isang walang kwentang tao. Ngunit sa mga nakaraang araw, mukhang iba ako sa kanilang inaasahan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ako. Maligayang kaarawan. Medyo pagod na ako, kaya umaakyat na ako upang magpahinga. Zhou, bumangon ako ng maaga. Ngayon ay kasama ko si Suxinyan. Siya ay isang doktor. Mukhang malamig at maayos si Suxinyan. Dumating ako sa bahay ng Su ng ilang araw, ngunit hindi ko siya nakausap ng maraming beses. Ang dalawa ay nagmaneho papuntang ospital. Mayroon akong 2 operasyon ngayong araw. Medyo abala. Nandyan ka lang sa opisina. Tumango ako. Naglaro ako ng buong umaga. Si Suxinyan ay hindi pa natatapos ang operasyon. Talagang sobrang bored ako. Kaya't umalis na ako sa ospital at naglakad-lakad. Hanggang umuwi ako ng bahay sa gabi. Hindi ko na siya muling nakita. Hanggang sa susunod na araw. Nakarating na kay Su Xiaoxiao. Siya ang pinakamaliit sa pamilyang Su. Kasalukuyan pa siyang nag-aaral sa kolehiyo. Dahil nag-leave ang driver ngayon, ang kumpanya ni Su Wanru ay dumadaan lang sa paaralan. Kaya't pagkatapos magagahan, umalis ang 3 mula sa villa. Sa daan, narinig lamang ang pagkamangha ni Su Xiaoxiao sa harap. Grabe, kakakita ko lang ng balita. May isang tao kahapon na humataw ng iyong record sa Death Gorge. Ang Death Gorge ay isang sikat na racing track. Ang pinakamabilis na record ay 1 taon na ang nakalipas. 5 minuto at 30 segundo na nilikha ni Wanru.
Hindi na kayang ilarawan ni Su Xiaoxiao kung gaano siya kahanga sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sa ngayon, may tao na talagang nakapagbali ng record na ito. Nang marinig iyon, bahagyang umangat ang kilay ni Su Wanru. Nagpatuloy si Xiaoxiao sa pagsasalita. Nakatatandang kapatid na babae. Isa siyang lalaki. Sayang, naka-helmet siya. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Parang may kaunting antok pa ako. Si Su Xiaoxiao sa harap ko ay patuloy pa rin sa kanyang chika. Nais kong malaman kung sino ang lalaki. Ngunit naghanap siya ng matagal at hindi pa rin siya nakakuha ng impormasyon. Malapit na kaming makarating sa paaralan. Biglang tumingin sa akin si Xiaoxiao Feng. Isang probinsyano. Gusto mo ba si Zhu? Hindi ka naman fan ng aking pangatlong kapatid, di ba? Tiri-tiri-tiri. Nag-rolling eyes ako at wala na akong ganang makipagtalo sa baliw na ito. Walang pakialam na bumaba ng sasakyan. Gayunpaman, nang marinig ni Suwan ang salitang ito, bahagyang nagtighten ang kanyang kamay na humahawak sa manibela. Nang bumaba si Su Xiaoxiao, kumaway siya. Nakatatandang kapatid, alis na ako. Lugaw. Pakisuyong alamin mo kung sino ang lalaking iyon. Sa oras na ito, ang masugid na mahilig sa karera. Si Su Xiaoxiao ay nagpalit na naman ng idolo sa kanyang isipan. Tiyak na ito ay isang gwapong binata. Sobrang astig talaga. Si Su Wanru ay hindi siya pinansin at sa halip ay nagbigay ng utos. Ingatan si Jiang Yichen. Sino ang mga api sa kanya? Si Su Xiaoxiao ay nagmumura na hindi man lang lumingon at umalis. Kahit saan ako magpunta, parang may mga tao na nakatingin sa akin. Matapos lahat, siya ay ang pinili ng pamilya Su na ginto na manugang. Natural lang na siya ay sentro ng atensyon kahit saan. Kakagraduate ko lang sa isang klase. Tumayo ako at pumunta sa banyo. Nang maghanda na akong lumabas, may humarang sa akin. Ilang mga batang lalaki na nakasuot ng uniforme ang humarang sa aking daraanan. Ang pinuno sa kanila ay sumulyap sa akin. Na may hindi magandang balak, siya ay nagsalita. Gusto mo si Su Xiaoxiao? Umiling ako at sinabi. Hindi ko gusto. Itinuro ako ng lalaki. Jiang Yichen. Si Su Xiaoxiao ay ang prinsesa ng aming paaralan. Hindi mo ba tinitingnan kung bagay ka? Ako'y walang masabi. Hindi ba nauunawaan ng mga taong ito ang sinasabi? Sinabi ko nang hindi ko gusto. Alam ba ni Su Xiaoxiao ang tungkol sa'yo? Ano ka ba? Ikaw. Nang marinig ito, ang mukha ng lalaki ay nagbago. Pagkatapos ay umiling siya ng may pangaasar. Kailangan naming bigyan ka ng aral ngayon. Naglakas loob kang pumasok sa paaralan ni Xiaoxiao. Nalaman ni Su Xiaoxiao na si Jiang Yichen ay naharang sa banyo. Naalaala ang mga payo ng tatay. Wala nang magawa kundi lumakad ng di nagkukusa. Ngunit nang siya'y umabot sa banyo, siya'y napatigil. Nakita niyang may ilang tao na may namamagang mga mukha na tumatakbo palabas ng banyo. Kumindat ang bibig ni Su Xiaoxiao. Ang mga ito ay mga buli sa paaralan. Umaasa sa kanilang mayamang pamilya at sa kanilang karanasan sa taekwondo na nangaapi ng iba. Nakita niyang dahan-dahan akong lumalabas. Wala akong anumang pinsala. Nang makita ko ang gulat sa mukha ni Su Xiaoxiao, nagsalita ako. Gusto nila akong saktan. Sinaktan ko sila. Hindi ko inisip na ganitong tao ka. Meron palang ganitong karaming manliligaw. Ang mga taong ito ay hindi lang bobo kundi mababarin ang panlasa. Nagsalita. Hindi niya dapat panghimasukan ang mabangis na taong ito si Jiang Yichen. Hanggang hapon, walang dumating para guluhin ako. Ang huling klase ay pisikal na edukasyon. Nakaupo ako sa playground na pinapanood ang mga batang babae na naglalaro ng badminton. Hindi. Biglang sumakit ang tiyan ko. Hawak ang tiyan ko, mabilis akong tumayo. Tumakbo ako patungo sa pampublikong banyo ng paaralan. Nagtapos na sa trabaho si Su Wanru. Pumasok ang katulong sa opisina. Nahanap na. Si Ginoong Jiang ang pumigil sa iyong record sa death track kagabi. Tumingin si Su Wanru. Sinong sinasabi mong tao? Laging humaharap sa lahat ng bagay. Sa sandaling ito, labis na nagulat si Su Wanru na laging kalmado. Sadyang si Yuan. Hindi ba siya kahapon ay kasama si Suxinyan? Ang resulta na ito ay hindi inaasahan. At Jiang Yichen. Talagang nakakatuwa ang lalaking ito. Nagpakita ng kaunting ngiti sa mukha si Su Wanru. Nang mga oras na yon, tumulog ang cellphone sa lamesa. At Chien Jai. Hindi na. Nawala si Jiang Yichen. Si Xiao ay kamakailan lamang. Natuklasan lamang pagkatapos ng klase sa Yi na wala na si Jiang Chen. Hindi rin siya sumasagot sa telepono. Tinanong ko si Jiang Yichen, hindi umuwi. Sinabi ng isa sa bila na hindi umuwi si Jiang Yichen. Nang marinig ito, nagbago ang kulay ng mukha ni Su Wanru sa kabilang linya. Su Xiaoxiao, mag-report ka sa pulis. Iwanan mo na sa akin ang natitira. Pagkatapos sabihin ito, agad na nagmaneho si Su Wanru patungong paaralan. Tiningnan ang mga yisiye sa paaralan at sa gate ng paaralan. Sa wakas, nakita ko ang aking anino sa sisi ng alas 5 ng hapon. Pumunta ako patungo sa pampublikong banyo. Isang asul na anino ang sumunod sa akin mula sa di kalayuan. Ibig sabihin, ang huling lugar na aking nawala ay ang pampublikong banyo. Humigpit ang tingin ni Su Wanru at agad na nagmadali patungo sa lugar na yon. Ngayon ay alas 7 na ng hapon. Napakakaunti ng mga taong dumadaan sa lugar na ito. Si Su Wanru ay nag-iisa. Narinig niya ang malinaw na paghihiyaw ng lalaki mula sa loob. Kanina, hindi ba't medyo masigla siya? Bakit hindi ka na lumaban? Ituloy mo lang ang pagbubugbog sa akin. Talagang isang walang hiya na lalaki. Ang kapatid na si Su Jinyao na nagudyok sa akin. Tingnan mong hindi kita pahirapan nang makilala mo ang aking lakas. Narinig ni Su Wanru ang pangalan ni Su Jinyao. Tiyak na ang lalaki sa loob ay malamang na si Su Jinyao na kanyang tagasunod. Diretsong pumasok. Nagbigay ng utos ang mga bodyguard. Isang sipa ang humampas sa pinto. Biglang huminto ang tawanan ng lalaki. Nakatingin sa pintuan si Su Wanru. Sa kanyang mukha, makikita ang hindi tuwang pakiramdam. Ano ka ba? Masyado kang may ganang sirain ang aking magandang pagkakataon. Itinaas ni Su Wanru ang kanyang mata at sumulyap. Walang galit ngunit may kapangyarihan. Ang taong pinoprotektahan ng pamilya Su.
May lakas ka pang kumilos? Nakatingin sa kahangahangang kababaihan sa kanyang harapan. Biglang nagsalita ang maliit na tauhan sa likuran na nanginginig ang boses. Mukhang ito ang panganay na dalaga ng pamilya Su. Si Su Wanru. Sino man na nakapanood ng balita, ay makikilala agad ito. Ang babaeng madalas magsalita dito. Siya ay sinasamahan ng maraming bodyguard, na bawat isa ay malakas at matipuno. Kung ikukumpara, ang dalawang maliit na tauhan ay parang mga sisiw na mahina. Itinaas ni Su Wanru ang kanyang kamay. Agad na naisip ng katulong sa tabi. Agad na pinigilan ang tatlong tao. Ang lalaki na kanina'y tila baliw nang makita ang ganitong eksena. Agad na natakot. Siya ay nagambisyong agawin si Jiang Yichen. Ngunit hindi niya inasahan na hindi niya kayang tiisin ang ganitong resulta. Ginoo, paumanhin, nagalit lang ako sa takdang oras. Ang boses ni Su Wanru ay malamig. Walang damdamin na marinig. Maghintay upang managot sa batas. Nang marinig ito, ang maliit na tauhan ay lumuhod sa lupa. Lahat sila ay mga baguhan at hindi alam ang kanilang kalaban. Na nakasakit sa Ginoong Jiang. Naghihirap kami, Sumis, pakawalan niyo kami. Hindi pinansin ni Su Wanru ang kanilang pagmamakaawa. Kumalat ang tunog ng sirena. Ang tatlong tao ay sumuko at umupo sa lupa. Mukha nilang tila patay na. Matapos umalis ng mga pulis kasama ang tatlong tao, naiwan sa eksena si Su Xiaoxiao na nagmamadali. At si Su Wanru na tumutulong sa akin. Talagang mahilig sa gulo ang lalaking ito. May duda akong sadyang ginawa niya ito. Para lang hindi tayo makapagsaya. Pag-isip ni Su Xiaoxiao sa mga pagsaway ng kanyang ama pagbalik. Napuno ng galit. Ang puso niya ay puno ng galit. Sinabi ni Su Wanru habang nakakunot ang kanyang noo. Sige na, Xiaoxiao. Huwag nang magsalita. Una, dalhin natin siya sa ospital. Kung gusto mo, ikaw na ang magdala. Iniwan ang pahayag na ito. Si Su Xiaoxiao ay nagalit at umalis. Si Su Wanru ay ibinaba ang kanyang mga mata. Nakatingin sa aking masakit na mukha. Ako na puno ng mga sugat. Dinala ako sa ospital. Sa tulong ng koneksyon kay Suxinyan, direkta akong dinala ni Su Wanru sa kanyang opisina. Sinuri ng mabuti. Maingat na sinuri ni Jin Xinyan ang isa. Kumunot ang kanyang noo. Si Su Wanru ay tumingin sa akin na may seryosong ekspresyon. Ano bang nangyari sa kanya? Malubha ba ang kanyang mga sugat? Si Suxinyan ay umubo ng bahagya. Maraming malalim na sugat ang nasa kanyang katawan. Mayroon ding bahagyang concussion. Hindi. May ilang dehydration. Kaya pala siya ganito sa dormitoryo. Nang marinig ang salitang si pagtataing, agad na namula ang mga tainga ni Su Wanru sa pagkahiya. May isa pa akong operasyon na kailangang gawin. Maghintay ka na lang dito kasama siya. Alalahanin mong tulungan siyang ayusin ang mga papeles para sa ospital. Ang mga sugat niya ay hindi gagaling agad. Si Suxinyan ay lumabas sa pinto. Biglang naging tahimik ang kwarto. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata. Hawak ang aking tiyan na patuloy na sumasakit. Mahina ang aking boses. Gusto kong uminom ng tubig. Si Su Wanru ay nagbuhos ng isang baso ng mainit na tubig at inabot sa akin. Tumingin sa pawis sa aking templo. Kumuha siya ng tissue at inabot sa akin. Tumango ako habang nakangiti sa kanya at sinabi, "Salamat. Talagang karapat-dapat sa taong gusto ko. Napakamaingat. Kahit na masakit na, hindi makatayong tuwid." Hindi ko pa rin mapigilan ang mga sar sa kanya. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Su Wanru at sinabi, "Ginoo, umaasa ako na huwag ka nang gumawa ng ganitong biro. Naipahayag ko na ang aking saloobin dati. Kumuha ako ng labi. Bakit napakaseryoso? Talagang boring." Pagkatapos sabihin yon, tumingin ako pababa at uminom ng tubig. Biglang tumayo si Su Wanru at tahimik na sinabi, "Mayroon akong isang agarang pulong. Ayusin ang mga dokumento sa ospital mamaya. Magpahinga ka ng mabuti." Naiintindihan ko. Kakakalabas lang ni Su Wanru. Biglang tumulog ang aking telepono. Dumating ang boses ni Gu Qinghan mula sa loob. May kasamang kaunting pag-aalala at pag-aalala. "Yichen, ayos ka lang ba? Narinig kong ikaw ay na-ospital." Nagulat ako. "Paano mo nalaman? Hindi mo ba tiningnan ang sinulid? Nakidnap ka ng mga fans ni Su Jingyao. Pumunta si Su Wanru para iligtas ka. Siya pa ang naghatid sa iyo sa ospital. Nahuli ito ng mga paparazzi. Ngayon, lahat sa internet ay pinag-usapan ang tungkol sa inyo ni Su Wanru." Sinilip ko lang. Totoo nga. Ang nasa top 3 trending ay ang bigating balitang ito. Anong Su family princess na nag-aalala sa kanyang fiant na si Jiang Yichen? Nagkaroon ng lihim na damdamin ang dalawa. Kumunot ang aking noo at sinabi, "Maghanap ng tao para alisin ang trending topic. Sa mga susunod na araw, ikaw na muna ang bahala sa kumpanya. Kung may problema, tawagan mo lang ako anumang oras." "Naintindihan, Yichen," sabi ni Gu Qinghan na puno ng galit. Nga pala, aking naayos ang mga fans sa likod. Ni hindi siya dapat umasa na makakalaya mula sa bilangguan sa buhay na ito. Tumango ako. Pero parang hindi ganito kasimple ang mga bagay. Nagpatuloy si Gu Qinghan. At saka, nais makipag-ugnayan ng subgroup sa atin. Magandang kita ang maasahan. Pero mayroon siyang isang kondisyon. Ito ay tungkol sa pagbisita kay Lan Xiang na may pangit na pabugali. Ako'y nagginit-ngit habang nag-iisip. Bakit kailangan mo talaga akong makita? Nagpatuloy si Gu Qinghan na nagsabi. Alam ko na hindi ka komportable. Kaya tinanggihan ko ang pakikipagtulungan na ito. Sinabi kong magkakaroon tayo ng pagkakataon para makipagtulungan sa hinaharap. CJ, ipinutol ko ang tawag. Kumindat ako sa bansa. Nais akong makita. Ngayon ay hindi pa panahon. Si Su Wanru, marami pa tayong panahon sa hinaharap. Kinabukasan ng maaga. Muling lumitaw si Su Wanru sa silid ng ospital. Nakatitig ako na masaya habang pinipiga ang isang hiwa ng dalandan. Ang Ginoo Su, isang workaholic, ay tila hindi na interesado sa kanyang trabaho. Dumating dito upang bisitahin ako. Talaga namang ako'y nagulat. Matamis ang prutas. Gusto mo bang kumain ng isa? Matapos sabihin yon, piniga ko ang isang saging at iniabot ito. Mas nakakaubos. Sabi ng tatay ko na dumaan ako upang alagaan ka.
Hindi pinansin ni Su Wanro ang aking nakalaylay na kamay. Ang mga mata ay malamig at walang damdamin. May tanong ako na nais kong itanong sa'yo. Si Su Wanro ay nagpisil ng mga labi at nagisip ng kaunti. Pero hindi ko mapigilan ang magtanong. Totoong nalampasan mo ang record sa Death Valley. Ikaw ay isang maliit na tao. Paano ka magkakaroon ng pagkakataon na makahanap ng karera? Pagkatapos sabihin yon, ang kanyang tingin ay nakatutok ng mabuti sa akin. Ang taong ito ay sobrang misteryoso. Sa kabila ng kanyang tila ordinaryong pinagmulan, ang mga nagawa niya ay talaga namang nakakabigla. Napangiti ako. Isang bagay lamang upang pumatay ng oras. Sobrang nagmamalasakit si Miss Su sa dalawa. Si Su Wanro ay nagulat ng kaunti. Habang tinitingnan siyang tila kalmado at masaya. Unti-unting kumalat ang aking mga iniisip. Una, may ugnayan ako kay Gu Qinghan. Nakilala ko ang hindi pangkaraniwang si Tito Lin. At mahusay din siyang tumugtog ng piano. Kahit na nalampasan niya ang kanyang mga limitasyon sa kamatayan. Na nagtakda ng isang hindi mapapalitang tala sa bangin. Ang lalaking ito na galing sa isang karaniwang bayan ay hindi ordinaryo. Yan Yuan Jiang Yichen. Umaasa akong wala kang masamang balak. Parang nagbabala si Su Wanro. Ngunit ang aking puso ay dahan-dahang naapektuhan ng sunod-sunod na mga pangyayari. Nang sandaling iyon, isang katok sa pinto ang pumutol sa mga iniisip ni Su Wanro. Dinig ni An Yicheng ang pintuan at pumasok. Nakita si Su Wanro at Jiang Yichen na magkasama. Sa loob-loob ko, halos mabaliw na ako sa selos. May pag-aalalang mukha niya na lumapit at hinawakan ang kamay ko. Tanong niya, bakit ang putla ng iyong mukha? Seryoso ang iyong sugat. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang kamay. Nilapitan ko siya at mumiti. Bumaling ako at sinipat si Su Wanro sa tabi. Agad akong nakaunawa. Nakakatakot ang pagmamayari ng lalaking ito. Wala akong problema. At walang dahilan para mahigpit ang pagkakahawak ni Yifang. Ang hindi nakakaalam ay baka isipin na galit sa akin si Ian. Inalis ko ang aking kamay. Kasabay nito, tahimik kong sinira ang naiisip ni An Yicheng. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ni An Yicheng. Pero nagkunwari siyang umiti at nagsabi, hindi ba't nag-aalala lang ako para sa'yo? Kung sakali na may mangyari sa'yo, gaano katindi ang kalungkutan ni Yesu? Humugot ako pabalik. Napag-usapan ang bansa. Hindi pa ako naging manugang ng pamilya Su. Napakaalaga sa opinyon ni Yesu. Talagang maayos ang iniisip ni Ginoong An. Nang marinig iyon, puno ng lungkot si An Yicheng. Ginoong Jiang, mukhang ayaw na ayaw mo sa akin. Tinignan ko siya ng mabilis. Si Ginoong An ay tila iniisip na ayaw ko sa'yo dahil sa ilang salita. Hindi ba't medyo masyado na yan? Bihira akong makakita ng ganitong mga lalaking mapagkunwari. Masama ang hitsura ni An Yicheng. Nais ko lang sanang bumisita. Pero hindi ko inasahan na magiging ganito kakatindi sa pagsasalita. Mas mabuting umalis na ako. Tumayo si An Yicheng. Tila gusto na niyang umalis. Si Su Wanro ay napakunot ang noo nang makita ang sitwasyon. Malamig na tinig ang sinabi. Jiang Yicheng, huwag ka namang masyadong lumampas sa iyong sinasabi. Si An Yicheng ay dumaan lang upang bumisita sa iyo. Napakunot ako ng noo at initsa ang kamay ko. Hindi na kailangang bumisita. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Huwag niyo na akong istorbohin sa aking pahinga. Si Su Wanro ay tumingin sa akin na nakakunot ang noo. Ang kanyang mga mata ay tila bumagsak. Kung gayon, umaalis na kami. Magpahinga ka ng mabuti.